Bakit nga ba masusungit yung mga government employees? Delayed na naman yung sahod niyan eh. Magre-renew na naman ang contract niyan. 2 buwan na yung delay yung sahod niyan. Nire-renew ko yung contract ko every 3 months. Walang kasiguraduhan yon 6 years. Hindi sila na regular. Hindi siya ma-regular kasi hindi siya 4-year graduate. Wala kaming benefits talaga. Basta ipinasok ka or may kakilala ka sa loob, tatanggapin ka nila. Kung wala ka talagang kakilala at hindi mo aasahan na within a month matatawagan ka. May pinapasahod silang tao na matagal nang resigned. Meron ding mga matagal pinapasahod. So, hindi ba talaga yun yung price ng ticket? Yung 15K na yun, may pa ganong kickback. Very suspicious siya kasi lagi na lang merong meeting. Wala namang nare-resolve kahit nasa bahay sila and wala silang ginagawa. Tuloy-tuloy yung sahod nila. Regular employees talaga minsan na sobrang attitude. May department kasi kami na puro lalaki. Ang nire-request nilang OJT, babae. Minsan may mga sumusugod din na kabit. Pikal na na office issue. Gusto ng mga matatanda. Merong pumasok head ng agency na malinis yung mga corruption. Ang nangyari, nag-resign siya. So, kahit na-late sila, makikita mo yung DTR niya. Kompleto pa rin. Walang bawas yung sahod niya. Nagsusugal daw sila dun sa likod. Pero nung 4th year ko na, wala na. Tanggap ko na hindi talaga ako para sa government. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, ako si Kat. And dati akong nagtrabaho sa government agency sa Pasay. And nandito ako sa OTR, off the record, to share some unfair practices na naging experiences ko doon sa government agency na yon. And nagstay ako doon for 4 years. And nagtrabaho ako under HR. Yan po. Hello po. Bago po natin pag-usapan po yung mga na-mention niyo po ninyo, yung unfair practices na na-witness po ninyo. Matanong ko lang po, paano po ba kayo nag-start na magtrabaho po sa isang government office po? Okay. Yung first job ko talaga, galing ako ng private company. So, nung college kasi ako, parang pangarap kong makapasok ng government agency kasi sabi nila na stable yung job doon, yung security of tenure nandun, and malaki daw yung sahod. So, nung college, nag-take ako ng CSC para makapasok ako sa government agency. So, after ko magtrabaho sa isang private company, may kumontak sa akin na friend dun sa government agency na yon. Dun siya nag-work and then nirefer niya ako as HR. And then, so yun, natanggap ako dun, pero hindi ako regular employee. Pero meron na akong certification, eligible na ako. Pasado na ako ng CSC that time. And pagpasok ko doon, I started as job order. So, sa government kasi, maraming classifications ng employment. So, meron silang regular, meron silang outsourced, job order, mga contractual. So, madaming klase. And pagpasok ko doon, job order, nare-renew ko yung contract ko every 3 months. And yung sahod ko doon, super per day, hindi siya per month na fix. So, 600 plus at that time. So, after that, naging outsourced naman ako. Kumuha sila ng agency na magsasahod sa amin, magpa-process ng payroll namin. And then, so nagstay ako doon for 4 years in total. And during that 4 years, assigned ako sa HR. Right po. Pwede niyo po ba ma-explain lang po para po sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung differences po nung regular contractual tapos yung outsourced employee po? Okay. So, yung regular employee, pag sinabing regular, meron silang tinatawag na plantilla position. So, yun yung pinapa-approve kay CSC
na mga positions na direct talaga dun sa company or yung talagang regular positions ng company. So, that's regular. So, meron yun, marami silang benefits. Nandun na yung GSIS, mga clothing allowances, mga mid-year bonus, ganyan. And then, meron naman tayong job order, which is yung una kong position doon, na nire-renew yung contract every 3 months. So, walang kasiguraduhan yon kung kakailanganin ka pa ba nila. Pero in my case, dun sa experience ko sa agency na yon, may mga job orders doon na umabot na sila ng 6 years, JO pa din sila. Hindi sila na regular. And then, meron din tayong contractual. Para din siyang JO, job order, pero mas malaki yung rate nila compared sa JO. Kasi pag JO, mababa yung mga rate na ino-offer. Yung sa una naging trabaho po ninyo, yung JO po, wala pong mga benefits po yun? Wala. Ang meron lang kami nun, pag-ibig. Hinuhulugan nila yung pag-ibig namin na 200. So, na-stop yung contribution ko that time sa SSS at saka sa PhilHealth. Parang 2 years ata na wala kong hulog doon kasi wala kaming benefits talaga. Alam niyo po ba yung nagiging criteria nila para maging isang regular employee po doon? Okay. So, pagdating naman sa pagiging regular, unang-una, syempre, dapat meron kang civil service. Pasado ka dapat doon. So, and dun sa experience ko naman doon, kahit na ang kinukuha nila is for job order and contractual positions, may CSC pa rin yung kinukuha nila. Hindi sila kumukuha ng hindi pasado. Pero, pag nandun ka na, hindi kasiguraduhan nun na mabibigyan ka nila ng regular position. So, ang mga kinukuha nila for regular is yung mga matatagal na doon. And, kumukuha lang sila ng bagong regular kapag may nag-resign na regular and pag may nag-retire. Kasi, hindi sila basta-basta nag-a-add ng plantilla. Ito yung hindi ko rin maintindihan kasi nag-hire sila ng sobrang daming outsource. Actually, mas marami pa yung outsource nila compared dun sa regular employee. Parang ang ratio is 60-40 or 70-30, ganyan. Mas marami yung outsource nila, pero hindi sila nagdadagdag ng plantilla position. So, yun yung sa akin, question talaga sa akin during that time na ang dami namin qualified, ang dami namin ang tatagal na doon, pero hindi nila dinadagdagan yung posisyon. So, bakit? Yun yung question din sa akin. Nasabi niyo po no, na yung mga nire-regularize nila, yung mga matatagal na po doon. Pero yung may nabanggit po kayo kanina, yung 6 years na pero hindi pa po siya regular. Oo. 6 Yun years po, naman, meron kasi silang mga kinukuhang job order. Di ba yung mga job order, maliliit lang yung sahod nila. Parang, ang mga positions lang kasi yun, mga administrative lang, mga ganon, or mga maintenance na personnel. So, yung 6 years na job order, hindi siya ma-regular kasi hindi siya 4-year graduate. Tapos, hindi rin siya pumasa ng CSC. Tapos, may mga cases kasi daw dati na kahit hindi ka nakapasa ng CSC, basta ipinasok ka or may kakilala ka sa loob, tatanggapin ka nila. So, yun yung mga cases na tumatagal silang JO na hindi nare-regular kasi tinanggap sila dati na hindi sila pasado ng CSC. Pero kung tinanggap ka doon na may CSC ka, may possibility pa rin naman na ma-regular ka pero hindi mo lang alam kung gaano katagal. Yan po, no, may nabanggit po kayo kanina na yung mga pinapasok kasi may kakilala po. Since nandiyan na po tayo, pwede po ba natin pag-usapan po yung, na-mention niyo po kanina yung mga unfair practices na witness po ninyo. And I think po, isa po yung, yung may mga kakilala, tapos pinasok lang, yung mga ganun po. So, pwede niyo po ba makwento sa amin yung mga na-witness niyo po doon? Okay. So, simula pa lang itong pagpasok ko, parang winarningan na ako or parang naririnig ko na sa kanila na, uy, maswerte ka kasi nakapasok ka dito kasi hindi madaling makapasok sa government. Kailangan mo ng kakilala, kailangan mo ng backer. Tapos nung nagkaroon ako ng experience doon mismo sa loob. And since nasa HR din ako, doon ko talaga nakita na totoo siya. And nangyayari siya sa loob at sa labas ng
government agency na yon. So, meaning, kahit sa loob, nagkakaroon din sila ng kumbaga problema, parang dayaan kung sino yung dapat na deserving sa kung sino yung pinasok lang dahil may backer siya. So, sa labas, kung ikaw normal na tao, wala kang kakilala sa government na applyan mo. For this specific agency lang naman, at least, itong experience na to, kung wala ka talagang kakilala at randomly ka lang nagpasa sa kanila ng resume, hindi mo aasahan na within a month matatawagan ka. More than, parang basta maraming buwan ang iintayin mo or baka nga hindi ka pa matawagan. Kasi nagko-collecta lang sila ng resume, nagpo-post sila sa website nila ng mga open positions, pero ang totoo, meron na silang nakaabang sa loob. Kasi ngayon na-mention ko, di ba, maraming outsourced sa loob. So, kung magkakaroon ba ng ipopost na vacant position sa website at nag-apply ka, ang i-consider nila muna is yung mga outsourced na nasa loob, na hindi pa regular. So, yun yung mga nakaabang na dun sa position na yun. Yun yung nila, interviewin talaga nila. And kung kulang man yung candidate for that specific regular position, tsaka lang sila maghahanap sa labas, magbubunot sa labas. Meron din akong experience na mataas na position siya, mataas na tao sa agency na to, and nagkaroon ng point na binalaan niya na babarilin kita or something, yung isa naming officer. Kasi meron kaming officer for recruitment. So, sila yung nag-handle ng mga applications. And etong mataas na tao na to, meron siyang gustong ipasok na alaga niya or something. Tapos, hindi naman qualified kasi syempre ni-evaluate naman yan sa loob. Nakita naman ng mga officers na may mas deserving or may mas akma dun sa position na yon. But yung mataas na tao na to, nagalit siya kasi ba't hindi daw kinonsider yung nire-recommend niya. So, doon na siya nagbitaw ng salita na, sino ba yung officer na yan? Papabaril ko yan eh. Yung mga ganun. Tapos, pa lang ako nun, medyo bago pa lang ako nun, sobra akong nagulat. Sabi ko, bakit may mga ganitong eksena sa loob? So, grabe pala talaga yung, yung issue nila when it comes to hiring people. So, pagdating sa hiring, mas pina-prioritize talaga yung referrals ng mga empleyado sa loob. So, during sa stay ko doon, since nasa sa HR, meron pa akong ibang napansin na discrepancy within that agency. So, kanina yung sa hiring. So, ngayon naman, dun sa payroll, may instances kasi na may pinapasahod silang tao na matagal nang resigned. So, yung tao na yon nag-resign siya 6 months ago. And then, hindi siya tinanggal sa payroll for some reason. And yung sahod niya, hindi biro, hindi siya maliit lang. Mga 60, 70K yung sahod niya per month. So, since nag-resign siya, nakakatanggap siya ng sahod. And nalaman lang siya dahil parang yung kaibigan niya, parang nakita ata yung payroll nila dun sa office na, uy, bakit nandyan pa si ganito, ganyan? Bakit nandyan pa yung pangalan niya? Matagal na siyang resigned. So, kami dun sa HR, parang na-alarm kami na, hala, saan napunta yung pera? Bakit napapasahod siya? Ba't walang nakapansin? Ganon. And yung nagpo-process ng payroll namin, parang nagkaroon siya ng kaso for admin case. I don't know kung paano nila ni-resolve yun, pero ayun lang, parang sobrang laki ng lapse dun sa pag-prepare ng payroll. And speaking of payroll, meron ding mga matagal pinapasahod. Sa government kasi,
yung mga job order since contractual, kailangan nila ng kontrata para makasahod. Every time mag-claim sila ng sahod, kailangan yung contract nila naka-attach dun sa payroll. So, kung renewal na nila, kailangan pa nila ipanotarize yun, tas yung process ng payroll sa from HR to accounting, sobrang tagal na minsan na-delay yung sahod nila ng 1 month. Na-experience ko na ang daming sumusugod na empleyado dun sa office namin kasi hindi pa nila nare-receive yung sahod nila for like 1 month or worst is 2 months na worth ng sahod. Hindi pa nila nakukuha. Tapos parang maawa ka na lang din kasi yung iba matatanda na kinuha sila as job order, parang maintenance people sila, ganon. And nagmamakaawa na sila doon kasi magpapasko na nun, tapos wala silang pera. Na-delay yung sahod nila for 1 month. So, ayun, grabe lang yung, yung sistema dun sa loob. And every time na tinatry nilang isolve or nagmi-meeting sila, lagi na lang merong meeting. Pero wala namang nare-resolve dun sa meeting. Like, problema na nila to before pa ako pumasok and I've been there for 4 years. Tapos hindi pa rin nila nasosolusyonan yung sistema ng payroll. Kasi yung payroll sobrang importante. Ayun lang, napaka-unfair na hindi nila inaayos yung sistema. Nandun lang sila para isa pang napansin ko sa mga government employees, parang sobrang laid back ng mga tao. Na porque hindi sila nahihirapan. Of course, regular sila. Meron silang mga benefits, nakakatanggap sila ng mga bonus, allowances. Pero yung mga kasama nila na kailangan ng tulong, especially yung mga job order, hindi sila nag-exert ng extra effort to actually resolve kung ano yung problema. Parang, sige, meeting tayo. Isa pa yung mga meeting kasi laging may pakain sa mga meeting na kahit 30 minutes lang na meeting, tas wala namang talagang na-resolve. Parang kailangan laging may pa-food and of course yung pera na ginagamit doon. Pera ng bayan yun kasi it's a government agency. So parang napaka-unfair lang ng ganong sistema. So, ayun. Doon po sa mga sobrang late masasahuran po, wala po bang doon yung nagre-reklamo sa mga dole-dole, yung mga ganun po? So, ang job order kasi, I don't think under sila ng dole. Kasi ang dole, kasi ang JO, pa rin siya under government pa rin siya. Direct siya kasi doon sa agency na yon, yung job order. So, in my case, wala namang nagreklamo sa dole na job order kasi nga, I don't think under sila ng dole. Pero kaming mga outsourced, under kami ng dole. May mga nagpa-dole na mga outsourced. Kasi nga, yung mga ibang outsourced doon, hindi sila nasasahuran ng tama. Yung mga overtimes nila, hindi binibigay. Parang iniipit. Yung mga regular po, hindi po nadidelay yung mga sahod po nila? Hindi. Minsan On nga, time pala. advance pa Alam mo, nung pandemic, pumasok ako doon ng pandemic, hindi kami nagre-report sa office that time. And I was job order pa that time. So hindi ako naka-receive ng sahod. Pero, yung mga regular employee, kahit nasa bahay sila and wala silang ginagawa, tuloy-tuloy yung sahod nila. So, nakabalik ako ng office after 4 months, simula nung nag-lockdown. And doon ko palang na-process yung sahod ko. So, naipon siya. Pero yung mga regular employees, tuloy-tuloy yung sahod nila kahit hindi naman justified kung nagtatrabaho talaga sila sa bahay, ganun. Ako kasi, sumahod ako kasi pumasok na ako. Nag-report to office na ako ulit. Tapos, yung mga regular na iba, hindi pa rin sila pumapasok, naka-work from home pa rin sila. Pero, wala silang accomplishment. Parang hindi justified kung nag-work ba talaga sila and deserve ba talaga nila yung sahod na binibigay sa kanila nang walang delay. So, ayun, parang napaka-unfair nun para sa mga JO and sa ibang outsource kasi yung outsource din namin hindi rin sumasahod that time. Ano pong nararamdaman niyo pag ganun po na
Nung una parang ko sa kanila, na-intimidate ako sa kanila. Kasi, syempre bago lang din ako, tas JO ako. Parang na-intimidate ako sa mga regular kasi nga masyado silang, parang entitled. Tas parang anong nangyayari, inuutusan kami, parang utusan yung, namin doon, yung papel namin doon. Kasi, minsan unfair din yung treatment sa amin, hindi professional yung approach ng iba. Pero of course, hindi naman lahat ng regular ganon. May mababait din talaga na may concern sa mga JO, yung talaga sila, kinakausap nila kami na, mag-apply kayo sa ganito, may opening na position, regular position sa ibang office, applyan nyo. Pero may mga regular employees talaga minsan na, yun nga, sobrang attitude, kala mo kung sino na sila. Meron nga nun, pagkapasok ko, akala ko, siya, officer. Kasi sobrang, sobrang bossy niya. And malakas yung personality niya. Pero minsan kasi, below the belt na yung mga sinasabi niya sa mga staff niya na hindi na siya professional. To think na nasa office setting kami. Meron siyang mga sinasabi minsan na hindi appropriate and offensive as sa mga subordinate niya. So, ayun, hindi mawawala yung mga ganong tao sa gobyerno. And may iba din na regular employees, mataas na posisyon. Under niya kami, yung HR under niya. Siya yung parang head ng specific department na to. And nagkaroon siya ng issue na SA. Meron kasi kaming ka-office nun, maganda, ganon. And nag-apply siya ng regular position dun sa office nung head na yon kasi may regular position na nag-open. And natanggap siya. Dahil galing siya ng HR, medyo kailangan niya munang mag-render ng specific number of days sa amin before siya mag-transfer dun sa office nung head na yon, no? And during that time, tinatawagan siya nung head. Nagvi-video call sila sa office. Tapos, lunchtime that time. And nandun kami nung mga kasama ko. So, parang nasa likod namin sila. Tapos, ni-loudspeaker nung babae yung call nila, yung video call nila. And may nire-request yung head na yon, lalaki yon, yung head na yon. Nagre-request siya na, parang, patingin naman ang mo, parang sa neckline mo, ganun, or anong suot mo ngayon, ganyan. Parang gusto niyo makita yung, yung chest area nung, kasamahan namin na babae. And nasa likod niya lang kami nun. Tapos, nagtitingin na kami ng mga kasama ko, hala si sir, yun na, ganto ganyan na. Kasi, kita din siya dun sa video tinitina kasi namin yung likod namin. Tapos, yung babae na kasama namin, parang sinasadya niya talagang iparinig sa amin para malaman namin na, may ginagawang kakaiba tong yung head na to. Tapos, dun na siya after nung call na yon, nagsumbong siya dun sa namin, sa officer namin na ganito po yung sinasabi niya, parang hindi po tama, parang nababastos po ako, ganon. Tapos, hindi lang actually yung head na yun yung may ganong problema. Marami pang mga lalaki doon na matataas yung posisyon na nagkaroon ng admin case kasi nang haharas sila ng OJT, especially sa sa mga may department kasi kami na halos puro lalaki yung mga nagtatrabaho. So, minsan, for some reason, ang nire-request nilang OJT, babae. And specific sila. Parang gusto nilang makita talaga yung itsura na dapat, maganda, ganun, sexy, ganyan. Sexy, manamit. Yun yung mga kinukuha nilang OJT. Kahit na mapapaisip ka, puro lalaki doon, di ba dapat lalaki din yung OJT na kukunin nyo. Nag-hire sila ng mga ganong OJT, tas magsusumbong na lang yung OJT sa HR na may ganito pong nangyari, ganyan. So, I think, mga more or less 5 siguro yung mga na-encounter kong ganong harassment na nambabasto sila ng babae, ganon. Wala pong natatanggal sa mga ganun po, kahit may cases na po. Based dun sa experience ko, wala. Kasi
Pag admin case lang, ano siya pwede siyang employed pa rin siya. Parang masususpend lang siya for a time. For 60 days or baka siguro maximum 6 or 1 year, ganun. Pero ano pa rin sila, employed pa rin sila. Hindi sila tinatanggal dun sa position. Minsan may mga sumusugod din na kabit ng mga asawa ng mga heads dun. May mga ganong issue na kinakasuhan din ng admin case, pero hindi naman sila tinatanggal. Kumbaga, ang nangyayari po yung mga admin case po, parang for formality lang. Iya, Ganun. iya. May naalala pa pala ako. Kasi may isa kaming naging head doon na babae naman. This time, hindi siya yung typical na government employee na matanda, na ganyan. Ano siya, parang mga 28, 29 pa lang siya that time. Tapos ang ganda niya. Tapos bigla siyang naging head. So, parang kami mga outsource noon, may mga kaibigan kasi ako doon na mga ka-work ko din. Parang amazed kami sa kanya and na-inspire kami sa kanya kasi nag-start din siya sa HR. Parang naging JO din siya. Tapos, hanggang sa ma-regular siya, ganun. So, parang naisip namin, hala, kaya din siguro natin maging ganyan. Maging head din tayo at that age. Tapos, ang ganda niya, ganun. Tapos, yung mga officer namin doon, ano siya, sinisiraan siya na kung ano-anong sinasabi. Naku, yan si ano, kaya lang naman yan na-promote kasi bata yan ni ano. May isang head na ano, na medyo kilala before. Handle niya kasi yung agency namin. So, parang naging bata daw siya ng isang head. Pinagkakalat sa amin na parang sinisiraan siya na, kasi ano, ano yan, meron silang ano, ginagawang kakaiba sa office, ganyan. Knowing your, yung galawan po sa loob ng government office po din, naniniwala po ba kayo na gano'n nga yung nangyari po? Actually, nung una, hindi. Kasi yung mga officers namin, medyo meron silang ganong gawain na mahilig silang manira. Medyo may pag-chismosa. Kasi for context lang din, yung mga officers namin doon, mga 40s to 60s. So, sila minsan yung laging nagkukwento sa amin or nagchichika sa amin kung ano yung, alam mo yung mga typical na chismis office. Tapos, syempre kami mga bata, parang, ganun po. Ganun. Parang hindi naman kami din sumasabat kasi wala kaming alam. Pero pag wala kang pag tiningnan mo lang yung head na yon wala kang iniisip na iba, parang may inspire ka lang sa kanya na walang halong parang pagdududa or judgment sa kung ano man yung narating niya, kung paano niya narating yung position na yan. So, para sa akin, parang minsan hindi ka rin maniniwala talaga. Parang, chika nyo na lang yan parang sa inyo na lang yan. Kasi, para may pulutan kayo sa office. Parang ganun. Typical na na office issue na gusto ng mga, matatanda. Eto po, hindi naman sa sinisiraan po yung mga government offices po, no? Pero, palagi naman po siguro natin naririnig sa sabihin natin social media o mga sinasabi ng tao-tao. Kaya na-experience din na mismo. In terms of corruption po, may mga napansin po ba kayong nangyayari po doon sa pinagtrabahuhan po ninyo? Oo. Siguro yung pinaka maliit na form ng corruption. So, sa amin kasi, nag-visit kami ng kaming mga outsource, sinasama nila kaming mag-site visit. Minsan pumupunta kami ng ibang mga provinces like Davao, Mindanao, Cebu. So, of course, pag may mga ganun kaming travel, pag nasasama kami sa mga ganung travel, sinasagot ng agency yung ticket, yung plane ticket, lahat. So, yung kinukuhanan ng plane ticket is mismong empleyado nung agency na yon. So, parang dun pa lang magtataka ka na, kumikita yung mga empleyado dahil dun sa sa pa-travel ng agency. Tapos, sobrang laki ng ng price ng ticket for, syempre ang ibubook is two-way na. Tapos, magre-range yun minsan ng 15,000 each. Tapos, pag babayaran mo na yung yung ticket,
Ang mangyayari kasi, yung travel agency na kinuha nila na pagmamay-ari ng empleyado, sila muna yung magbabayad ng ticket. And then, pag return namin sa office, magre-request na kami ngayon sa accounting ng reimbursement para mabayaran namin yung travel agency. Ngayon, pag binayaran na namin yung travel agency, nagugulat kami kasi binibigyan nila kami ng 1K. Tapos, binibigyan din nila yung officer na nag-refer sa amin ng 1K. Tapos, galing yun sa sa budget namin, sa office, sa agency na yon. So, parang nagtataka ako, bakit So, hindi ba talaga yun yung price ng ticket, yung 15K na yon? Kasi, nung binayaran namin yung 15K, nagkaroon pa kami ng 1K. Tapos, yung nag-refer sa amin, nagkaroon din siya ng 2K or 1K din. So, ayun, parang nakakapagtaka kung paano siya nag-work. And yung mismong accounting namin, alam din nila yung ganong nangyayari kasi sila din naman, nagta-travel din sila. Naka-experience din sila ng ganon, na bumibili sila dun sa travel agency na pagmamayari ng government employee. And hindi yun iisa lang na travel agency. Parang ang dami nila. Mamimili ka na lang kung anong department ka pupunta. I think lahat sila may pa ganong kickback. And very suspicious siya kasi nga budget 'yun ng government agency. So dapat wala kang cut doon, or dapat napupunta lang talaga siya kung magkano lang yung actual expenses nung ticket na 'yon. Ito po, ito napansin ko lang po sa mga government offices po na every time po na may nilalakad kang papeles, tapos may kailangan silang hanapin, ang napansin ko lang po is minsan sobrang tagal po ng process. Bakit po kaya ganun? In terms of dyan po sa government office na pinagtrabahuan niyo po, bakit po minsan babagal yung process niya? Diyan naman, yung agency kasi na pinasukan ko, tong government agency, wala silang system. I don't think, kasi nag-resign ako doon ng October. And nung nag-resign ako, wala pang automation na nangyayari. Wala pa ring system ang agency na yon. So, basically, kaya matagal mag-request kasi yung filing nila is paper. So, paper-based pa rin sila. Lahat ng request, parang hindi pa rin na-automate yung mga files nila, yung mga documents na dapat sana nakascan na or nasa computer na lang sinesearch. Nakaano pa rin siya, filing, nasa filing cabinet pa rin. And doon nga sa amin, sa HR, sobrang dami naming files na yung iba nawawala na lang, na kahit active pa. And as an employee nun, kami yung uutusan na maghanap ng mga nawawalang documents na yun. Syempre, bago lang kami doon, ano bang alam namin sa kung saan sila nagtatago or sino yung mga inutusan nilang magtago dati. Kasi yun din yung problema. Wala silang proper na na flow ng trabaho. So, kapag nagre-resign yung mga tao nila, bumabalik sila sa umpisa na hindi na nila alam ano na yung nangyari dun sa mga unang documents. Walang proper turnover, kumbaga. And yun yung nagpapatagal ng trabaho kasi hindi nga nila ino-automate yung mga documents nila doon, yung filing. So, ayun, kasi even yung payroll ng HR, kaya rin maraming discrepancies and corrections sa sahod kasi walang system Manual nilang ini-input yung time in, time out ng mga empleyado. I mean, meron namang biometrics. So, yung biometrics na yun, dina-download pa rin nila, pero manual nilang ginagawa yung payroll. And yung mga nag-handle ng payroll, hindi sila sobrang strict kasi nagkakaroon ng corrections pagdating sa accounting. Kaya nade-delay yung sahod. That's one thing din pala kung bakit nade-delay yung mga sahod ng empleyado. Kasi ang daming errors sa pag-prepare ng payroll. For sure, kaya ng company or kaya ng agency na yun bumili ng isang system. Kasi nakaya nga nung private company na pinanggalingan ko. And maliit lang sila Hindi sila big corporation. Parang family business lang sila.
And to think na merong na-supported budget itong government agency na to, for sure, meron silang budget to, parang procure yung HRIS system na dapat sana napapadali yung trabaho sa payroll and less error siya. And, para hindi na de-delay yung mga sahod and tama yung nakukuha nilang sahod. Diyan po sa wala po bang head na parang gustong i-solve yung mga ganyang problema po? Oo. Meron akong dyan, nakakatuwang experience. Kasi, meron kaming, naabutan kasi kami ng, bagong administration. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang government agencies, parang nagpapalit din sila ng mga head kapag nagpapalit ng president kasi ina-appoint yon. So, naabutan ko one time na nagpalit ng president and may bagong in-appoint na head namin, head ng agency. Tapos, merong pumasok na galing siya ng private company, sikat na private company. Pinasok siya doon sa, sa government agency namin. Tapos, sobrang ganda ng plano niya. And, meron talaga siyang, gusto niya talagang ma-improve yung agency na yon, na malinis yung mga corruption and ma-improve yung HR, yung processes. Tapos, ang nangyari, nag-resign siya kasi hindi siya parang pinapakinggan ng management. So, alam mo yun, may mga tao or may mga heads na gusto pa rin talagang mapabuti yung sistema ng government agency na yun. Pero hindi kasi nila kaya, though mataas yung posisyon nila, hindi niya kaya na dalhin kaming mga nasa baba. Kasi nga, kalaban niya yung management eh. At the end, management pa rin yung magde-decide kung ano yung gusto nilang gawin, kung i-release ba nila yung budget. So yung na-mention nyo nga po, medyo mataas po yung posisyon niya pero hindi po siya pinapakinggan ng mas upper management. So I'm assuming po na yung mga, katulad po ninyo, nung nagtatrabaho po kayo nung time na yun, mas hindi po kayo pinapakinggan. Oo. Wala talaga kaming boses doon kasi bukod sa hindi naman kami regular, though kami qualified kami kasi passers kami ng civil service. So yung qualifications namin is pang regular na, is just that walang posisyon na available. Pero kahit na ganun, pakiramdam pa rin namin na hindi kami belong. Lalo na kapag may budgeting sa Christmas party. Magbabudget sila for regular lang. Wala kami. So, gagawa na lang nila ng paraan. Halimbawa, babudgetan nila yung office namin ng 7,000, parang 1K per regular employee. Ang gagawin, hahatiin na lang yun. Hindi na 1K per regular employee. Parang idadamay na lang nila kami para mabigyan din kami. Ganun. So, doon pa lang may kita mo na unfair yung treatment sa amin. And may times din na gusto na nilang ipatanggal yung ID namin. Yung parang, kasi yung ID namin, syempre nakapangalan dun sa agency na yon. Kasi doon naman kami nag-work eh. Pero, hindi lang sila yung employer namin. May iba kaming employer. So, merong time na gusto nilang tanggalin yung mga ID namin. Na wag na kami magsuot ng ID na yon kasi hindi naman kami under nila. So, parang, grabe naman yung yung discrimination or parang pinapa-feel talaga nila sa amin na hindi kami belong doon sa company. Mawawalan ka na lang ng gana. Parang ang nangyayari sa mga tao, it's either nagre-resign sila or nagka-quiet quitting sila or hindi na lang sila nagpo-perform ng sobrang, alam mo yun, basta yung basic na lang. Kung magkano lang yung worth ng sahod namin, ganito lang performance namin, hindi na kami mag-exert ng effort. Kasi bakit pa? Hindi naman namin na-feel na, parang belong kami, or meron kaming future dito. So, dun sa office namin, medyo marami rin, mataas din yung turnover per year. Maraming umaalis. Kasi nga, walang nare-regular eh.
Bukod po dyan sa mga nakwento niyo po ngayon, no, meron pa po bang iba kayong parang napansin na hindi nagagawa ng mga JO or ng mga outsourced pero yung mga regular employees kaya nila gawin yung mga ganun? Di naman sa parang inaaway ko yung mga regular employee po, no, pero may mga napansin po ba kayong Meron din kasi dun sa pag time in time out ng mga regular tsaka ng outsource. So meron kasi kaming logbook doon, general logbook kung saan naglalog yung regular and yung outsource. Pero yung biometrics, separate yun. Iba yung biometrics ng outsource sa regular. So yung kami, mahigpit sa amin kasi hindi kami pwedeng magpa-correct ng hindi kami pwedeng magpa-correct ng time in time out namin. Pero yung mga regular, pwede silang magpa-correct. Parang, let's say, dadating sila sa office ng, 9:30. Tapos, start talaga nila is 8. Ang gagawin nila, hindi sila mag-time in dun sa biometrics nila. Maglalag lang sila dun sa logbook. And then, yung logbook na yon papapirmahan nila sa officer nila and then papakorek nila. Sa mga outsource kasi, hindi yun pwede. Hindi siya pwedeng, magpa-correct ka. Kung ano yung actual na time in mo dun sa biometrics for outsource, yun yung susundin. Kung wala kang time in dun, absent ka. So, sa mga regular, pwede nilang ipa-correct. So, kahit na-late sila, makikita mo yung DTR niya, kompleto pa rin. Walang bawas yung sahod niya. Kompleto pa rin yung sinasahod niya. Kahit napapansin mo na lagi siyang 9:30, 10 a.m. dumadating and wala naman siyang official business. Wala naman siyang pinanggalingan na training or something. Galing lang siya sa bahay. Pero, yun. Tapos, parang sa DTR nila kasi, hindi strict yung, parang filing ng DTR. So, di ba, bago ka makasahod, dapat may DTR ka muna. Kompleto yung DTR mo. Pero sa mga regular, kahit 3 months ka nang walang DTR, hindi mo inaayos yung DTR mo. Yung sahod mo tuloy-tuloy. Hindi yun chine-check ng payroll kung may DTR pa ba yan si ganito. So, mag-check lang sila niyan kapag may napansin sila sa payroll na parang may loan si ganito or parang di ko nakikita si ganito. Parang tinan mo akong pumapasok pa, check mo yung DTR. Doon lang sila mag-i-initiate na mag-check ng DTR. Pero dapat, yun yung first na tinitingnan nila. Kung kompleto yung DTR ng regular, bago nila pasahurin. Kasi yun naman yung tama. kaya po ba kayo umalis dyan sa government agency po na yun dahil po sa mga kanyang galawan po sa loob? Oo, kasi parang sobrang, nung mga 2 years pa lang ako doon, parang gusto ko pang mag-expect or parang hoping pa ako na magbabago pa yung sistema, mag-i-improve pa. Kasi baka ganito lang yung management, si ganito lang yung head, kaya ganito tayo, magulo tayo. Pero ilang na kasi yung dumaan, ilang leaders na yung dumaan. Tapos ganun pa din and wala akong nakikitang improvement. At least for me, kasi hindi yun yung nakikita kong ideal na workplace or parang ideal na company. Sa akin masyado siyang naging toxic, yung mga tao mismo. And sa sa work naman, yung sistema ngayon hindi maayos, sobrang gulo, kailangan niyang ayusin. And wala akong nakikitang initiative or yun nga, parang nakikita ko kasi sa mga empleyado doon na masyado silang laid back. Parang, okay na ako dito, regular na ako, may trabaho na ako, so hindi na ako mag-e-effort. Hindi na ako hindi na ako buboses para mag-improve ko ano yung meron ngayon. Kasi sumasahod naman ako malaki naman yung sahod ko. So, yun yung nakita ko na reasons kung ba't ako umalis. And actually, before ako mag-resign, na-offeran nila ako ng plantilla position, yung regular position. Pero kasi, same lang yung sahod. Kung ano yung sinasahod ko nung outsource ako, same lang yung offer. Pero regular ka na. Meron ka ng benefits, meron ka ng allowances, may mid-year bonus ka na, ganyan. Tapos, tinimbang ko siya na gusto ko ba dito magstay? Kasi, yung mga empleyado doon na nakita ko, sobrang tatanda na. Parang, admin assistant pa rin siya. Tapos,
for the last 20 years, ganun. Parang gusto ko ba yung ganun na hanggang sa mag-retire na iintayin kong may mag-retire before ako ma-promote. Hindi sila mag-a-add ng plantilla position. Kaya lang naman ako na-offeran kasi may nag-resign. Pero kung walang magre-resign, walang magpo-promote, walang uusad sa amin. Kaya yung mga kasamahan ko, nauna na nga sa akin yung iba eh. Parang 2 years pa lang sila, 1 year pa lang na walang paggalaw dun sa posisyon. Kasi nga qualified naman lahat eh. Yun pa lang, 1 year pa lang, hindi na sila, nagstay. Kasi nga, nakita nila na walang improvement, walang future, ganun. So, ayun, bumalik ako sa private. Kasi, parang, dun ko nakita na mas may galaw, may growth sa private. So far naman po, mas nag-enjoy po kayo ulit sa private company magtrabaho kaysa po dito sa government? Oo, kasi siguro sa experience ko lang talaga, mas nakikita ko yung drive sa mga private employees. Mas nakikita ko na sila parang gutom sila sa growth. Yung hindi ko nakikita yun sa mga sa dati kong work talaga, na sobrang complacent nila. Hindi na sila naghahanap ng ikakaunlad ba, ganun. May random question po ako, no? Pero parang naging running joke na lang po siya na nakikita ko from time to time. Yung bakit nga ba masusungit yung mga government employees? Kasi ayun nga po, minsan pag naglalakad din ako ng papeles, papansin ko para silang laging irritable ba? Oo. Maraming factors kung bakit masusungit yung government employee. Una na doon, maliit yung sahod nila. Kasi kadalasan, yung nilalagay nila sa front desk or yung sa client-facing na mga position is mga JO or mga outsource. Kasi yung mga regular, na yan parang feeling nila, na sila, boss na sila, kahit ang position lang naman, admin lang naman. Pero regular sila, kaya parang feeling nila, hindi na ako pwede dyan sa front-facing. Ang ilagay mo dyan yung outsource. Sila na dapat dyan, kasi di naman sila regular Parang ganon. So, kaya yung iba, na mga nasa front desk, masusungit kasi nga ang baba ng sahod. Hindi sila regular, wala silang natatanggap na benefits, and yung workload nila sobrang dami. Kasi nga, kami lagi napapasahan ng trabaho ng mga regular. Yung kahit hindi mo naman trabaho ibibigay sa'yo, hindi ka makakapalag. Kasi wala naman kaming boses Wala naman hindi kami makapalag sa kanila. Kasi sino ba kami? Hindi naman kami, empleyado talaga. Outsource lang kami. So, yun yung mga mga nakikita kong factors. Kasi sa amin din naman, meron kami mga client-facing na kasi may mga ini-issue kaming sa mga normal na common citizen, kumbaga. Nagre-request sila sa amin ng certification or something. So, minsan, masungit nga yung nasa harap kasi delayed na naman yung sahod niyan magre-renew na naman ang contract yan, 2 buwan na yung delay yung sahod niyan. Parang, alam mo yun, ikaw ba hindi ka mababad trip sa ganun na nagtatrabaho ka pero delayed yung sahod mo or ang baba ng sahod mo. Samantalang yung mga regular, nandun sa likod, kumakain, kahit hindi pa naman lunch. Or kahit 9:00 na, parang nag-aalmusal pa rin sila. Isa pa pala yun. Na parang experience ko, na culture shock ako kasi sa private, hindi ka pwedeng umalis sa upuan mo nang hindi pa 12. Parang mahihiya ka, wala pang lunch bayad pa ako. Pero, tsaka pag sa almusal din, pag 8 a.m., dapat nag-work ka na, di ba? Pero dun sa sa agency na yon, pagpasok namin, nagkukumpulan pa sila sa likod, tapos kami mga outsource, nandun kami sa harap. Nag-entertain na kami ng mga empleyado. Sir, pong nyo, concern nyo, ganyan-ganyan. Tapos sila, nag-aalmusal pa rin hanggang 9:00. Tapos, mauuna pang umalis yan ng for lunch, magpapaalam. Magsasabi sa amin na ay, dito muna kami 11:30 pa lang, or minsan 11 pa lang. Mag-e kami kayo nang bahala, dyan pakabait kayo. parang kami mga outsource, lalo kaming
sumasama yung loob namin eh. Parang, ano ba yan? Kayo yung malalaking sahod, tapos kayo yung laging wala dito. Parang kami na lang talaga yung utusan nyo. Yung mga ganun po. Siguro yung add ko lang dun sa mga empleyado namin na regular. Kasi minsan, nagsusugal daw sila dun sa likod. Parang, syempre bawal yun kasi office yun, di ba? Pero yun nga, may mga kumakalat na chika na nagsusugal. So parang hindi, mahigpit. Ginagawa nilang minsan nagdadala sila ng mga baraha kasi hindi naman sila mapapansin eh. Kasi nandun sila sa office nila, mga ganun. Yun lang naman. Tsaka, of course, ayoko naman din, parang sirain yung mga regular employees, no? Kasi may mababait naman talaga. Yung may concern talaga sa amin na mga outsource. Gusto kaming mapabuti. At saka yung tinatrato kami na parang empleyado din talaga. Pero ilan lang. Ano na lang po yung masasabi niya po sa mga manonood po? Wag silang ma-discourage. Kahit na ganun yung experience ko. Kasi baka mamaya iba naman yung experience nyo. Depende naman kasi yan din sa, sa kind ng agency na papasukan nyo. Kung gusto nyo talaga maging, government employee, okay lang din. I-try nyo. Kasi ako, trinay ko siya eh. Parang, kahit na dati naman may mga naririnig na talaga akong ganun. Pero, trinay ko pa din. Kasi gusto ko siyang ma-experience. And, nung na-experience ko na, okay na ako. Parang, okay na ganun pala. So, nakadepende din yan sa kung ano yung magiging experience mo and kung ano yung gusto mo talaga sa buhay. Kasi, baka mamaya gusto mo naman talaga na may security of tenure ka, na hindi ka basta maalis sa trabaho. So, kung gusto mo yung ganun, I think, wala namang masama kung itatry mo pumasok sa government. Tsaka, hindi nga naman talaga nilalahat yung mga ganong klase ng empleyado. Tsaka ganong klase ng agency. For sure, may mga pa rin talaga. May, alam mo yun, nasa tama and malinis na government agency. Sundot ko lang po ito. Ano pong naramdaman nyo nung na-realize nyo na ganun pala yung galawan sa isang government agency na gusto nyo pong pagtrabahuan? Actually, may stages of acceptance ako niyan. Kasi nung college ako, pangarap ko talaga makatungtong ng government agency. Parang feeling ko, wow, government employee na ako. Nung first year, parang na-culture shock ako. Tapos nung second year, nalaman ko na ganun yung mga gawain, may mga issues. Tapos, parang nagkaroon pa ako ng hope nung third year ko. Parang, kaya pa to, may improve pa to, kailangan lang namin ng leader na matino. Pero nung fourth year ko na, wala na. Parang, okay, tanggap ko na hindi talaga ako para sa government. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!